Kumusta? Mabuti! For today's video. Another day, another vlog na laging puro late upload ang person for today's video. Ito nga yung araw na nasa ospital si Rapi at napakonfine siya dahil sumakit ang kanyang tiyan. Pinapunta niya nga dito sa bahay ang kanyang kapatid para padalhan kami ng pera at kahit nga nasa ospital siya ay inaalala pa din niya kami ni Nili. Ay hindi yung unang beses na nakita at nakilala ko ang kapatid ni Rapi na si David. Tagitilan, say ak, Sir Rapi. Lo, say ak, Sir Rapi. Say ak, Sir Rapi. David! David. David de Cedel, Shalom. Shalom, Lili. Bumalik nga siya para itanong sa akin kung mayroon daw kami mga gulay at prutas at kapag may kailangan daw kami ay sabihin lamang daw sa kanya. Hindi pa naman daw siya nakakaalis at nasa may garahe daw siya at pinaandar niya daw ang sasakyan ni Rapi. Nung unang beses nga na dumating siya hindi siya nakita ni Nili kaya dyan sa pangalawang beses na bumalik siya ay napagkamalan pa ni Nili na si Rapi. Kamukha din nga naman ni Rapi, mas malaki nga lamang yung kanyang katawan at mas bata kaysa kay Rapi. At tulad ni Rapi mukhang mabait din ang kanyang kapatid at nakwento niya nga din sa akin na unang nakita niya daw si Nili ay nung 8 taong gulang daw ito. Siya ang nag-aasikaso at nagdadala din ng mga kailangan ni Rapi sa ospital at dito naman sa Israel ay kahit sa gabi ay hindi na kailangan ng bantay dahil mayroon namang mga nurse na nag-aasikaso. Wala na nga din ako masabi sa sobrang kabaitan ni Rapi na kahit nasa ospital siya at masama ang pakiramdam ay kami pa din ni Nili yung kanyang inaalala. Noong nagkausap kami sabi ko huwag siya mag-alala dahil meron naman kaming pagkain dito sa bahay at binigyan din ako ng pera nung kapatid ni Nili. At kinabukasan nga yan ay tumawag sa akin si Rapi at papunta na daw dito sa bahay ang kanyang kapatid at pinadalhan niya daw ako ng pera para may panggastos kami ni Nili. At dahil first time ko nga ding makikita ang kanyang kapatid ay sabi sa akin ni Rapi ay wag daw ako matatakot sa kanyang kapatid. Nang mga oras na yan nga ay wala pa din kaalam-alam si Nili na nasa ospital si Rapi at sinabihan ko nga din si David na wag nang babanggitin kay Nili na nasa ospital ang kanyang kapatid. Baka mag-alala at mas lalo pang ma-stress si Nili kaya nung tinanong niya ako kung nasaan si Rapi ay sabi ko na lamang ay busy sa taniman ng orange kaya yung kapatid na lamang ni Rapi ang nagdala ng pera. Ilang araw na nga din na maayos si Nili niyan at bihira na nga lamang din na magkasumpong. At ay nga't busy sa kanyang paboritong gawain na magtiklop ng kanyang mga damit na aking nilabhan. Dahil summer na nga dito sa Israel ay paunti-unti ko na nga nilabhan ang kanyang mga damit na pang winter para maitago na. Inayos ko nga din yung kanyang damitan at inalis ko na yung mga damit niya na hindi maayos at maliliit na din sa kanya. Mas madami na nga din ngayon ng mga damit nila may lalagay dahil naalis at naitapon ko na yung mga damit ni Lola. Hinahayaan ko nga lamang din si Nili na tulungan ako para maging abala siya at maiwasan na magkasumpong. Medyo nag-improve na nga din si Nili sa pagtitiklop ng kanyang mga damit kaya minsan ay hindi ko na inuulit yung mga tiniklop niya. At minsan nga siya na din na naglalagay ng kanyang mga tiniklop at dahil hindi din naman siya ganun karunong ay basta na nga lamang din maisaksak ang kanyang mga damit. Naalala ko nga dati nung bago pa lamang ako dito sa kanila, nalingat nga lamang ako saglit at naligo ako abay pagbalik ko ng kwarto ay natiklop na din niya ang aking mga damit. At nung nabubuhay pa nga si Lola ay sinasabihan niya din ako na ibigay ko daw kay Nili yung aking mga nilabhan na damit at hayaan ko daw na tiklupin. Pero hindi ko naman ipinapatiklop kay Nili dahil kapag ipinatiklop ko ay kailangan ko pa ding ulitin dahil hindi nga din ganun kaayos ang kanyang pagtitiklop. Kaya nagkapel, sabay nagkapel ng kapel. Ano daw ng kapel? At ay nga't pinagmamalaki niya sa akin na marunong daw siyang magtiklop at maayos daw ang kanyang pagkakatiklop. At syempre kailangan din laging purihin si Nilush kahit sa mga simple at maliliit na bagay na nagagawa at naitutulong niya. At lagi ko nga din paalala sa kanya na huwag niyang kukunin sa sampayan ng aking mga nilabhan dahil kadalasan ay kahit basa-basa pa ay tinitiklop na niya. At dahil pasaway si Nilush ay kahit nga paulit-ulit kong sabihin ay paulit-ulit niya pa din ginagawa. At ay nga't pinapakita ko sa kanya kung saan ko inilalagay yung kanyang mga damit para alam niya. Minsan kasi kapag may hinahanap si Nili na bagay at hindi niya agad nakita ay nagkakasumpong yan at sinasabi niya na may nagnakaw daw ng kanyang gamit. Ano? Bebe, yachago, meron siya hindi kakasnap takin. Bebe, yachago, bebe, hindi kakakibon sa mga. At ay nga todo kwento tungkol dyan sa garter na nahanap niya sa kwarto ni Lola at inilalagay ko nga dyan sa kanyang pants na wala ng garter at para maisuot niya ulit. At sa kalumaan na nga din ay karamihan ng mga isinusuot ni Nilush na pambahay ay mga nogar na. Wala nga si Niling hilig na bumili ng mga damit at ang tanging hilig nga lamang niya ay bumili ng mga pangkulay, pang makeup, sabon, garapon, kandila at kung ano-ano pa ng mga gamit na pambata. Kapag niyaya mo nga si Niling na bumili ng damit niya ay sasabihin niya ay wag na at hindi naman kailangan. Pero yayain mo yan na bumili ng pangkulay, garapon, kandila at mga bagay na gusto niya ay mabilis pa sa alas 4 na mapapayag yan. At nga't hindi mapermi sa pagkakaupot, maya't maya na ay umikot at kung ano-ano ang pinagkukukuting-ting. At natagalan nga din ako sa paglalagay ng garter dahil yung ginamit ko na pansuksok ay hairpin at maya't maya ay natatanggal kaya nakailang ulit ako bago ko natapos.
Pero ang pinakamatindi ay yung mga damit ni Lola na kahit gutay-gutay na at mukha ng basahan ay ayaw pang ipatapon ni Lola at pinatatahi pa sa akin. Kahit nga nakaka-stress si Lola ay nakakamiss din naman at ang bilis nga din ng panahon at malapit na nga din mag-3 buwan simula nang mawala siya. הנה, בשביל תודה רבה, ממי, תבריה. יש לך עכשיו ארגוני. At ay nga tapos ko na maremedyohan ang isang pants ni Nilush at pwede niya na ulit maisuot. At itinuloy ko na nga ulit ang pag-ayos ng kanyang mga damitan at may mga nakita nga ako ng mga damit na pambata. של מי זה? זה שלי גם כן. שלה? כן, שהיית יותר צעירה, אפשר להגדיל את זה. אפשר... הנה, הנה, זה שלה? כן, שהיית יותר צעירה. מה פתאום? כן, שהיית יותר צעירה. הנה, של מי זה? שלי שהיית יותר צעירה. Natawa nga ako kay Nilush at nang tanungin ko kung kanino yung mga damit na pambata, abay kanya daw nung siya daw ay bata pa. Siguro ay damit yan nung kanyang mga pamangkin nung bata pa, yung kanyang mga paboritong pamangkin ng mga anak ni Rapi. Mahilig nga si Nili sa mga gamit na pambata kaya itinago niya siguro. Sa hilig nga ni Nili na magtago at mangolekta ng mga bagay ay pwede na nga mag-aantik si Nilush. זה גם שהייתי יותר צעירה. מה פתאום? כן, זה גם שלי, ממי. At ayun nga kahit mga kulay blue pa ay talaga namang pinanindigan ni Nilush na kanya daw yan nung bata pa siya. At yan nga mga damit na nasa upuan na hindi niya mga naiisuot kaya lalabhan ko muna para pwede niya ulit maisuot. Natapos na nga din ako at kahit paano ay maayos na ang damitan ni Nilush kumpara sa dati. Ay siya nga dito lang ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako ang Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.